Good morning. Batiin po natin ang ating katabi. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Gamitin po natin ang kanyang pag-ibig. Amen? Sabihin po natin sa ating katabi, mahal ka ng Diyos. Say to your seatmate, Jesus loves you. Yes, mahal po tayo ng Panginoon. Napakabuti ang Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Hallelujah. At basahin po natin ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Buksan po natin ang ating Bible sa aklat ng Hebrews, chapter 12, verse 28. Basahin natin sa English, at basahin natin sa Tagalog. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Sa Tagalog naman, kaya yamang tinanggap natin ang isang kaharian hindi mayayanig, magkaroon tayo ng biyaya na sa pamagitan nito ay makapaghandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot. Tayo po ay manalangin sa madali. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat sa aming buhay na siyang pinagkaloob mo. Maraming salamat sa iyong presensya dahil sinabi po ninyo sa iyong salita kung saan ang 2 o 3 nagkatipon, nandun ka, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw pong aming tinataas, pinagpupurihan at aming dalangin na manguna ka po, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal salita. Bigyan po ng buhay sa aming, Panginoon, na makapakinig. Buksan mo ang lahat ng aming spiritual senses upang matanggap mo namin ang nais nyo na ipahayag sa amin. Cover your servant at hayaan mo na ikaw, Panginoon, ang may taas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ating pag-aaralan ay patungkol sa ating paglilingkod sa Diyos. Magpasalamat po tayo sa kabila ng ating kakulangan, kahinaan. Hindi po tayo perfect na tao. Marami po tayong pagkulang. Hindi pa tayo nakakilala sa Diyos. Marami po tayong nagagawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Gumagawa tayo ng taliwas. At alam po natin naglilingkod tayo sa Diyos, pero hindi pala. So magpasalamat po tayo sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kahit na ganito ang nangyayari sa bawat sa ating mga kapatiran, PDL, maraming hindi po natin naunawaan, pero ang Diyos ay napakabuti po na kahit nandyan kayo, inaabot kayo ng Panginoon. At maraming salamat sa jail ministry dahil ginamit ng Panginoon ito upang maabot ang ating mga kapatiran dyan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Amen? At isa kayo doon na naabot ng salita ng Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, lahat po ng sumusunod sa Diyos, those who follow Christ, ay kabilang po sa unshakable kingdom. Kabilang po tayo, lahat po na nananampalataya sa Panginoon. Tayo na sumusunod kay Kristo ay kabilang po tayo sa hindi nanyayanig na kaharian. Ano po ang hindi nanyayanig na kaharian? Ito po ang kaharian ng Diyos at kabilang po tayo doon. At itinuturo po ng salita ng Diyos sa atin ang pagpapasalamat. Let us be thankful. Ito po yung hindi natin nagagawa. Ang mga tao nagre-reklamo. Maraming murmur dyan, maraming mga hindi kaaya-aya na sinasabi natin sa Diyos. Pero tayo po na nagpalataya, let us be thankful. Sa kabila ng ating kahinaan, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Sa lahat na nangyayari sa atin, marahil pinagtulog ng Panginoon, God allowed ang mga nangyayari sa bawat isa sa atin. Hindi ko alam kung anong kalagayan ng bawat isa, but God allowed us. Pinahintulot niya upang makilala natin ang Diyos ng lubusan.
mga kapatid. Kaya ano pong sinasabi ng Panginoon, pasalamatan natin siya. Let us be thankful. In everything we give thanks. Kahit negative ang nangyayari, marahil hindi tayo natin nauunawaan. Pero in the future, maunawaan po natin. Habang nagpapatuloy po tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos, ay ganun pala ang nais ng Diyos sa akin na mamuhay na matuwid. Di ba? Napapasalamat tayo sa Kanya. Let us be thankful in everything. Dito natin na-acknowledge na everything is come from God. Hindi po natin magagawa ang mga bagay kung wala po ang Diyos sa atin. Kaya magpasalamat tayo. Ginising tayo ng Panginoon, bagong buhay, bagong hininga, mga kapatid. Ano ba ang sabi niya? Let's worship God. Let's worship God acceptably. Purihin natin ang Diyos. Nakaaya-aya, kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Ano ba ang gagawin natin upang purihin ng Diyos? Yung hindi lang po ginawa natin na umawit ng mga papuri ang sinasabi dito ng salita ng Diyos. Ang pagsamba sa Tagalog ay ang paglilingkod. Kalugod-lugod na paglilingkod. Ang worship ay paglilingkod dyan sa Panginoon, ang mga kapatid. Kaya ang worship, malawak po ang mararating yan. Hindi lang tayo pa umaawit ng mga awiting pagpupuri sa Diyos. Kundi ang worship, bigay po natin ang ating worship sa Panginoon. Isa, unang-una, yung panalangin natin sa Panginoon. Manalangin ba tayo? Kung hindi natin nagagawa ang manalangin, magpasalamat sa Diyos. Kung hindi tayo nanampalataya, hindi tayo nananalangin. Nagmamurmur tayo, nagpa-question tayo sa Panginoon. Pero ito po ang hinahanap ng Panginoon sa atin, ang ating komunikasyon sa Diyos. Our prayer is communication to our God, the living God. Umusap po tayo sa Kanya. Ito po yung nagkakaroon po tayo ng tunay na relasyon sa Panginoon. Kaya po tayo ay manalangin. Prayer is worship. Ito po ang ginagawa natin dahil mahal natin ang Diyos. If we say love God, we say we love God, kailangan natin na mag-communicate. Alam mo, kung mahal mo ang tao, gusto mo, lalo mo siyang kakausap. Ganyan po ang ating gagawin kung mahal din natin ang Diyos. Mag-pray po tayo. Ano pa gagawin natin ng ipagkita na mahal po natin ang Diyos, na nagpapasalamat tayo sa Kanya, sa Kanyang ginawa sa ating buhay. Marami siyang ginawa sa ating buhay. Kung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nalalaman natin na dapat marami pa lang tayong pagsalamatan sa Diyos sa kaligtasan na Kanyang ginawa sa atin, na siya po ay namatay ng dahil sa ating makasalanan upang tayo o manampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon natin makikilala ang Diyos, ang Kanyang kabutihan sa atin, na sa kabila ng ating kalinahan, ng ating makasalanan na buhay, ay minahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya po tayo ngayon, nanampalataya sa Kanya, tayo po ay manalangin, magbasa ng salita ng Diyos. Kailangan din natin basahin ang salita ng Diyos na nagpapakita ng ating pagsamba sa Kanya. Kung talagang sinasamba natin ng Diyos, ina-actionan po natin ang salita ng Diyos, na sabi, basahin po natin ang salita ng Diyos. Bakit kailangan na basahin natin ng Diyos ang salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos ay ang pagkain ng ating spiritual na pangangatawan. Sa physical na kumakain tayo. Kung hindi tayo kumain, magugutom tayo, manghina po tayo. Ganon din po sa spiritual. Kaya kailangan natin, mahalaga mga kapatid, na pakainin natin ang ating spiritual na pangangatawan upang lumakas po tayo. Karoon po tayo ng desire, ng kagutuman, ng kumawan sa Kanyang salita upang tayo ay mapalakas. Diba, pag malakas po tayo,
kahit anong bagyo na darating, hindi po tayo mayayanig, di ba? So makikita po natin na itong mundo na ating ginagalawan, the world crumble, but the kingdom of God will last forever. Amen? Kita po ang lahat ng bagay, marating ang mga typhoon, manghihina ang mga lupa, nahulog, nagkaroon ng erosion, dumating ang mga lindol, maraming bahay, maraming mga building na nagigiba. Ibig sabihin, ang mundo na ating tinitirahan ay hindi magpaginayo, hindi walang hanggan, walang hanggan, kundi ang kaharian ng Diyos lamang. Amen? Hindi mayayanig, hindi matitinag. Ano po ang gusto natin? Gusto ba natin magtitumira dito sa mundo na ating ginagalawan may hangganan, kapatid? Kaya magkaroon po tayo ng desire. Seryoso po tayo sa ating pananampalataya. Hindi po tayo maglalaro. Hindi po laro-laro ang paglilingkod sa Diyos. Ay mag-seryoso po tayo sa ating pagbalusa at pakikinig ng salita ng Diyos. Pakinggan natin. Sabi kasi ng salita ng Diyos, we worship God acceptably with reverence and awe. Kaya po itong ginagawa natin na may pagsamba, na may paggalang, at may takot. Kaya po natin itong salita ng Diyos na ating pinapakinggan ay ating sinasabuhay. Kung may takot po tayo sa Diyos, doon po dumarating ng transformation ng isang tao na makapaginig sa Diyos, salita ng Diyos, mababaguhin ng Diyos. Pero marami rin nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi naman nila sa buhay, kaya hindi po sila binabago ng Diyos. Kaya kung may takot po tayo sa Diyos, may paggalang po tayo sa Diyos, ay po'y manalangin, magbasa, makinig ng salita ng Diyos at ating ipamuhay. Ngayon, sa lahat po ng nanampalataya, kapakinig na ng salita ng Diyos, marami po tayong nalalaman ng mga salita ng Diyos na dapat natin isabuhay. Kaya sa church, hindi lang na nag-aaral ng salita ng Diyos, mayroong pagbibigay, hindi lang nagpupuri. Ang pagbibigay is worship, giving our tithes and offerings. Ito rin ay may tuturo sa atin para gawin din natin ito upang tayo po ay pagpalain ng Diyos. Diba? Ito po ay worship. Giving is worship. At ito po ang ginagawa ng Panginoon. Kaya lumalawak ang trabaho ng Panginoon. Maraming naaabot ang mga naglilingkod ng totoo sa Diyos. Naaabot tayo. So praise the Lord because of giving. Naaabot. Maraming lugar na naaabot ng salita ng Diyos. So through Zone Bible Study, ay babahagi po natin ang salita ng Diyos. So ito ang magagawin natin. Maraming mga Kristiyano na una na, pero ginagawang pasimple lang ang pag-Kristiyano. Hindi po. Kailangan totoo po tayong nanampalataya sa Diyos dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya seryoso po tayo sa ating pinapakinggan ng salita ng Diyos, ating ipinamuhay. Matakot po tayo. Hindi po sabi ko nga, hindi po laro-laro ito, hindi game itong paglilingkod sa Diyos. Gawin po natin for the glory of God. Maraming mga Kristiyano ngayon, dahil matagal na sila, nalilip na sila sa pagdadaroon ng gawain. Someday, mas busy pa sila sa mga gawain nila, sa business, to gain work. Well, ano tayo maliligtas kung gano'n, wala po tayong pagkalang. Hindi tayo natatakot. Anong pagdalo natin sa mga gawain. Hindulot ng Panginoon, God will answer our prayer, ilalabas ng Panginoon. Ilalabas kayo ng Panginoon. And you will worship God freely. Hallelujah. Wala po imposible sa Panginoon. We offer our life to God. Na talagang gawin po natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. So, sabi ko nga,
tayo po ay sumusunod sa Panginoong kay Jesus, kabahagi po tayo sa hindi mayayanig na kaharian ng Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Matthew, chapter 7, verse 24. Si Jesus ang nagkwento dito, nais ng Panginoon na maliwanagan ang bawat isa sa atin sa paglilingkod. Therefore, everyone who hears, everyone, sabi niya, baka hindi niya lang sinabi kay Juan, bawat isa sa atin, everyone who hears, nakikinig ng salita ng Diyos, who hears this word of mine, salita ng Diyos natin yung pinag-aaralan, and put them into practice. Sinasagawa natin ang salita ng Diyos. Mayroon siyang kwento. Jesus is like a wise man who built his house on the rock. Isang tao na matalino, nagpatayo siya ng bahay niya sa may matuhan para alam niya na darating ang bagyo, darating ang hangin, darating ang tubig, maraming tubig. Alam niya darating yan. Kaya kung wise po tayo, kailangan na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang po natin pinapakinggan. Ginawa po ng Panginoon na ating tainga upang makinig ng salita ng Diyos. Dalawa ang ating tainga at sana po yung pinapakinggan natin ang salita ng Diyos ay pumapasok sa puso at isipan po natin. Hindi lalabas sa kabilang tainga. Amen. Sabi niya dito, ating isagawa. Put into practice. At kung ikaw ay matalino, yan yung matalinong tao nagpatayo ng kanyang bahay. So sabi niya sa atin, we must build our life on Christ. Yun, Christ, Jesus Christ, siya po yung bato. Build our life in Christ. In His unshakable kingdom. Gusto natin, nais natin, pero hindi naman natin ginagawa. So, yun po nais ng Panginoon sa atin. Pag dumating ang mga typhoon, mga winds, mga hangin, malakas na hangin, maraming tubig, ay hindi po nasira yung bahay. Yung bahay po natin, spiritual life po natin. Marami po mga problema, kapatid sa inyo, marami kang hinaharap, paano mag-solve ang mga kaso ninyo. Wala po imposible sa Panginoon. Kung tayo po ay na kay Kristo, God will make a way. Amen. Sabi niya na sa salita niya. Kung ano man po ang ating hingin sa Kanya, ibibigay niya. Kaya kung talagang matatag po tayo sa ating pananampalataya, wala pong imposible sa Kanya. Kaya patatalin po natin. Paano natin patatalin na ating pananampalataya? Paglilingkod sa Diyos, kinig tayo sa salita ng Diyos. Patuloy po tayo muna makinig. Hindi po tayo hihinto. Ganon din po sa pagkain, di ba? Hindi tayo hihinto na kumain. Araw-araw. Hihinto na lang tayo na kumain pagpatay na tayo. Ganon po sa spiritual, kung hindi tayo kumakain, mamamatay yung spiritual life din natin. Nahiwalay tayo sa Diyos. Gusto natin mapatatag. Strong way, kailangan natin na kumain ng salita ng Diyos. Makainin natin ang spiritual life natin. At manalangin tayo para maunawaan natin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. Kasi tao, mayroon siyang katalinuhan. Pero sabi ng Panginoon, trust in the Lord, lean not on your own understanding. Manalig tayo sa Diyos, manalangin natin na maunawaan natin ang nais ng pagnin doon na ipahatid sa atin. Kaya magbasa po tayo, padagdagan po natin ang ating napapakinggan ng salita ng Diyos, magbasa po tayo. Hindi po tayo hanggang sa Bible study na tayo nakapapakinig. Meron din tayong mga Bibles na binigay po. I hope na may mga Bibles na binigay sa atin at basahin po natin. Pero
magkaroon po tayo ng personal devotion, basahin at manalangin upang maunawaan natin ang nais ng Panginoon na ipahatid sa bawat isa. Ikaw at sa Diyos, yung relationship mo sa Diyos. Nauusap ang Panginoon, iba't iba kasi yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Kaya ikaw at sa Diyos, you in the Lord. Yung personal relationship mo sa Panginoon. At makikita mo ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. So, kung nakikinig lang tayo, ano po nang kwento? Jesus. Sa mga nakikinig lamang, sabi niya, tuloy natin basahin yung verse natin. Sa Matthew chapter 7, verse 26. Sabi niya dyan, but everyone, verse 26, but everyone who hears, everyone, sino man, na nakikinig ng salita ng Diyos at hindi niya hindi niya pinamumuhay, does not put into practice. Ano ba yung sinabi niya dito? Is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the stream rose, and the wind blows, and beat against that house, and it fell with a great crash. Ano nangyari? Sa bahay na yun, yung tao nakikinig sa pinag-salita ng Diyos na hindi niya namakma na nagpatayo ng kanyang bahay ay sa may buhanginan, what we expect? Kung ang bahay mo ay nagpatayo sa may buhanginan, may buhangin. Siyempre, darating lang ng isang typhoon. Ano ang typhoon yan? Ay masisira. Ganun po ang mangyayari sa ating mga kapatid. Kung hanggang sa pakikinig lang tayo ng salita ng Diyos. Marami po kasi nagsasabi ng Christian, man ako, kailan ba makinig ng salita ng Diyos? Walang makala ang pagkikinig ng salita ng ito. Basta lang, anong napakita? Tama na yun. Pero sabi ko sa text na natin, kailangan na with God acceptably, with reverence and awe, may takot, may paggalang. Kaya tayo po nananampalataya at nakikinig, igalang po natin ang salita ng Diyos. Paano po natin igagalang, irespeto, pamumuhay po natin. Hindi po maganda ang kahihinatnan ang mga tao na nakikinig at hindi naman isinan sa buhay. Namumuhay ng salita ng Diyos. Ano po mangyayari? Mangyayari sa atin. Kaya kung gusto po natin na maging matatag, sabi ko nga, ang lahat na sumusunod kay Kristo ay kabahagi sa nariyan hindi nayayanig. Kaya kung nais nating mapatatag, patuloy po tayo na makinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Magkaroon po tayo ng desire. Magkakaroon po tayo ng ganitong Bible study. Zoom Bible study. Mag-may schedule po tayo. Daluhan po, ayaw dumalo. Kahit ano po ang grupo natin, kahit anong church tayo, ang salita ng Diyos ay hindi pili kung sino ang makikinig. Para sa ating lahat na kanyang nilalang ang salita ng Diyos. Ano man po ang nakalista natin? Iisa lang po. Itong salita ng Diyos para sa ating lahat. At pag nais natin pakinggan talaga, magkaroon po tayo ng paglaman patungkol sa Diyos na ating sinasapa. Marami pa po tayo malalaman. Hanggang tayo po ay patuloy na nakikinig ang salita ng Diyos at mayroon po tayong paggalang at respeto. Yun po, ipakita po natin sa ating paano po yung
magsama, paglilingkod sa salita ng it is a ministry na pinapakita po natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Kasi alam natin, pag-worship, ang alam natin na pumamasok sa ating isipan yung pag-awit ng mga awiting pupuri para sa Panginoon. Hindi po ang worship, yung pag tayo po na nanalangin sa worship, sa pakikinig natin, we give respect and respeto sa salita ng Diyos. Napakinggan po natin yung salita ng Diyos at ipag-pray din natin na ito napapakinggan natin. Pag-pray natin sa Panginoon dahil hindi po natin kayang gawin. You can do nothing without isabi ng Panginoon. Kaya manalangin tayo, Panginoon, tulungan mo ako. Ito natin na papagaturuan mo ako para may pabuhay ko. Magawa ko yung nais ko na gawin ko. Ganun. Kaya ito po yung ating pinapakinggan, mga kapatid. Maganda po na magkaroon tayo ng patuhawan, yung desire na talagang pakinggan ang salita ng Diyos. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kaya patuloy po tayo, encourage is one, na patuloy po na makinig. Amen. And we respect, we worship Him acceptably with reverence po. Talagang ikatalag po natin ang salita ng Diyos. Paano natin talang ipamuhay po natin. Amen. Ipakita po natin na talagang respeto natin ang Diyos na siyang Lord sa ating, sa kabila ng ating hinaan, pagkukulang sa Kanya, minahal niya ang bawat sa atin. Amen. Ano man ang kalagayan mo, mahal ka ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya patuloy po kayo na maglingkod sa Kanya. Hallelujah. Yan po ang aking mga encouragement na patuloy po na maglingkod sa Kanya. Po ay manalangin. Pero sa bawat sa amin ay magkawakan ng paraan upang maabot mo ang aming kapatiran sa iba't ibang lugar po at ginagamit mo itong jail ministry upang marami kami maabot ng mga kalipunong salita na amin na patulan, tulungan mo kami paraan ng may pamuhay. Hallelujah. Maraming salamat. Binibigay po namin sa inyo ang mataas na patuloy. In Jesus' name we pray. Amen. Binabalik ko na po sa ating Amen. Palampakan po natin ang Panginoon sa kanyang salita. Maraming salamat po muli, Pastor Mary. God bless po. And dadako na po tayo sa presentation at pagtotoo. At kung nakita po natin yung mga number o bilang po